Unang prinsipe, pangalawa, pangatlo, nakita namin ang kapatid mo. Ano, nasaan ang kapatid natin? Hi Cheng, bumili ng bagong bahay ang Miss sa lungsod ngayon. May handaan sa bagong bahay niya, para sa malaking handog bahay niya. Kanselahin ang pagpirma. Dadalo ako sa selebrasyon ng kapatid natin. I-pause ang kompetisyon. Babatiin ko ang ating kapatid. Kanselahin ang palabas, para sa bagong bahay ng ating kapatid. Alexander, ayos ba ang pagkakaayos ng mga bisita? Alexander, sino siya? Nancy, maghiwalay na tayo. Buntis si Mia sa anak ko. Kailangan ko siyang pakasalan. Ito, Alexander. Anong ibig mong sabihin dito? Hindi ba't ako ang pakakasalan mo? At, nagsimula na akong maghanda para mabuntis. Kailan tayo nagplano ng pagbubuntis? Hindi kita nagalaw. Itong folic acid ay galing sa iyo. Sinabi mong uminom ako ng isa araw-araw. Itong folic acid, pill lang pala ito para sa birth control. Ako mismo ang naglagay sa bote. Nagsisinungaling siya sa akin, di ba? Alexander, nalinlang niya ako, hindi ba? Sabihin mo ang totoo ngayon. Nagsinungaling ba siya sa akin noon pa man? Hindi ko nais magpakasal sa iyo mula noon pa man. Kung hindi dahil sa pagpupumilit mo, hindi ako makakasama sa iyo. Sa bawat paglapit mo sa akin, nasisuka ako. Ayaw mong magpakasal sa akin. Bakit mo ako nilinlang para bilhin ang bahay? Nangako ka, magpapakasal tayo pagkabiling ng bahay. Ikaw yun at ang nanay mong janitor, na desperado kayo. Isakripisyo ang lahat para bilhin at magpakasal. Kayo iyon noon pa man. Tama na. Walang paraan na ako'y makakasama sa iyo. Si Mia lang. Anak ng CEO natin, ang karapat-dapat sa akin. Basura mula sa ilalim ng lipunan. Ay hindi karapat-dapat sa kanya. Mula ngayon, ang lugar na ito ay magiging tahanan namin ni Alexander. Miss Scott, salamat sa iyo at sa iyong ina sa pagsisikap ninyo nitong mga taon. Para sa huli makinabang ako, HMPH. Tama na ang salita. Kunin mo ang gamit mo at umalis. Kung guguluhin mo ang pagbubuntis ni Mia, magbabayad ka ng malaki. Tita, Hindi ba ito ang tagalinis sa sentro ng bayan? Bakit siya nandito? Kaya naman pala ang suot niya ay gusot. Isa lang siyang tagalinis. Huwag mo akong tawaging kapamilya. Babaeng walang hiya. Umalis ka. Huwag mong ikalat ang kahirapan mo rito. teka, ang aking biyenan. Bakit mo itinatanggi ang relasyon natin? Nasaan si Nancy ko? Si Nancy, isa lang siyang walang kwenta. Hindi namin kilala ang mga tulad mong mababang uri. Ikaw, hinahanap ko ang anak ko. Mga peste na tulad mo, ay hindi sa bahay ko. Umalis ka na kung alam mo ang mabuti. Hahanapin ko ang anak ko. Kayo namang mga hamak, hindi karapat dapat pumasok sa bahay ko. Iyan ang boses ni Mama. Mama! Ayos ka lang, Mama? Tumayo ka agad. Nancy, ayos lang ako. May nangyari ba kay Alexander? Hindi nila ako pinapasok. Sabi nila, hindi nila tayo kilala. Tita, kahit nakipaghiwalay ako kay Alexander, hindi niyo kami pwedeng tratuhin ng ganito. Kung wala kang kakayahan, huwag mong isisi sa iba ang pang-aapi sa Si Alexander namin, malapit ng sumikat. Ikaw, ay mas mababa na sa kanya. Lumayas na kayo dito. HMPH. Kayo ang dapat umalis. Anong nangyayari? Hindi ba ito ang bahay ng hall? Impossible. Kung hindi sa hall ang bahay, paano sila nagdaraos ng ganito karangyang handaan? Hindi sa kanila ang bahay na ito. Pinag-ipunan namin ito ni Mama. Tumigil ka sa kabobohan. Ang bahay na ito ay tirahan ng anak ko at ni Miss James. Exact. Ang bahay na ito ay handog ko kay Mia. Walang silbi si Nancy dito. Imulat mo ang mga mata mo, Nancy.
Nancy, buksan mo't mamulat ka. Ito. Bakit ang titulo ng lupa ay nasa pangalan ni Mia James? May kasunduan tayo, babayaran natin ang paunang bayad, na ang pangalan ng anak ko ang nasa tip. Ang mga mahihirap ay hindi dapat maghangad ng mga bagay na di nila kaya. Alexander, paano mo ito nagawa sa akin? Pera iyon ng aking ina. Pinag-ipunan niya sa ilang dekada. Ibigay niyo sa amin. Ibalik niyo agad. Nancy Scott, tigilan mo ang gulo. Nancy. Nancy. Ikaw, ninakaw mo ang bahay na binayaran natin. At inapi ang anak. Ito ay malupit na pang-aabuso. Lalabanan kita para dito. Nanay. Lumayas ka. Nanay. Ano? Sige. Alexander, may balita lang ako. Ang 3 VIPs mula sa pamilyang Smith ay pupunta sa housewarming natin. Talaga. Pero hindi ko sila kilala talaga. Siguradong hinahangaan nila ang iyong talento. Alexander, paalisin ang mga basurang ito. Dito ka agad. Huwag guluhin ang mood ng mga VIP. Tama, tama. Paalisin sila. Seguridad. Itapon ng mga pulubing ito ngayon. Alexander Hall. Ang pagtataksil na ito, mananagot ka rin. Sino ang mag-aakala na ang pangunang si Nancy? May ganito pa pala ako. Nanay, nasaktan ka ba? Ayos lang ako. Kasalanan ko ang pagiging inutil ko. Kung mahanap mo ang tunay mong pamilya, poprotekta sila sa iyo mula dito. Nanay, huwag kang magsasalita ng ganyan. Noong nahanap mo ako, mayroon lang akong jade pendant na ito bilang tanda ng aking karapatan. Kung wala ka, matagal na akong Mga kapatid, nakasakto kayo. 20 taon na wala ang kapatid natin. Nagtataka ako kung ano na itsura niya ngayon. Ngayon ang housewarming niya. Nagdala ako ng malalaking regalo. Tara na. nawawala ang pendant ko. Maligayang pagdating. Kami ni Mia James ay nagpapasalamat sa pagdiriwang ng housewarming namin. Si Hall ay napakahusay sa edad niya, naging vice president sa ilang taon lang, at bumili ng ganito kalaking Nakuha ang mata ng tagapagmana ng James. Walang ordinaryong lalaki ang makakagawa niyan. Hintayin nyo ang susunod. Maya-maya, 3 VIP guest mula sa pamilyang Smith. Pararangalan tayo ng kanilang presensya. Ipagdiwang ang malaking milestone ng aking anak. Ang pamilyang Smith, ang paunahing angkan ng mga taekwondo sa Imperial City. Exact. World Champion William Smith narito. Isang pares ng sinaunang hiyas mula sa Jade Lake, 10 Frost Jade Vases, at mga bihirang koleksyon. Alistair Owen Smith, nagbigay ng 5 villa. 10 luxury car. Chairman ng Smith Group, Liam Smith, nagbigay ng isang pribadong isla, reserbang ginto, at Japanese yens 100 na shares ng kumpanya. Pagbati sa iyong bagong kabanata. Nandito ang tunay na pamilyang Smith. Ang mga hiyas na iyon ay natatanging kayamanan. Talagang walang presyo. Paano nakuha ni Alexander Hall ang mga koneksyon? Malinaw. Nandito sila dahil sa impluensya ni Miss James. Dominado ng kanyang pamilya ang high-check. Dumating na si Chairman Smith. Dito. Sis, natagpuan ka rin namin.
Sis, nahanap ka na rin namin. Ate, Totoo nga. Ikaw ang nawala naming kapatid. Nilagay namin sa iyo ang jade pendant noong ipinanganak ka. Sapat na ang paghihirap mo, kapatid. Mula ngayon, kasama mo mga kapatid mo, walang makakapanakit sa'yo. ang pendant na ito ay kay Nancy. Siya na kaya ang Smith families, kapatid ng pangatlong Smith. Ngunit ngayon, akin na ito. Talagang akin ang jade pendant na ito. Anak, sino ang mag-aakala na si Miss James ay tagapagmana pala ng Smith family? Dapat mong samantalahin ang tsansa. Kapag natapos ang handaan sa bagong bahay, pakakasalan ko siya agad. Nancy, nandoon ang iyong pendant. Mia James, isauli mo ang pendant ko. Ano, ang pendant na ito ay sa iyo. Mia James, ibalik mo ang aking jade pendant. Ano, iyan bang pendant ay sa iyo? Eksakto. Ang pendant na ito ay iniwan ng pamilya ko. Sino ka? Kuya, huwag kang magtiwala sa kanya. Siya ang karibal ko sa pag-ibig. Nalaman na niya marahil na ang pendant na ito ay pamana ng pamilya at balak niyang sirain kami. Hinahadlangan niya ang aming pagkikita. Hindi totoo iyan. Ang pendant na ito ay laging akin. Mapapatunayan ko ito. Noong natagpuan ko si Nancy na sanggol pa, ang pendant na ito ay kasama niya. Kayo ang nanay niya. Siyempre kakampihan mo siya. Lahat ng nandito ay makakapagpatunay na ang pendant na ito ay kay Mia. Tama. Nang dumating ako, binibining James ay suot na ito, ang jade pendant. Kinukumpirma ko ito. Ako rin. Kita mo, ang pasya ng karamihan ay malinaw. Kayo, hindi makatarungan ito. Alexander Hall, ninakaw mo na ang sananay ko. Bahay na pinaghirapan. Gusto mo rin ang pendant na ito. Anong nangyayari dito? Kuya, akin talaga ito. Siya ay impostor. Kasamaan. Lagi kong suot ang pendant na ito. Nabitawan ko ito marahil kanina. At inagaw mo. Tama na. Sinira mo ang housewarming party. At ngayon ninakaw mo ang pagkatao ni Mia. Wala kang hiya. Huwag maniwala sa anumang sinasabi niya. Ang nanay niya ay tagalinis ng kalye. Ang tatay niya ay pulubi. Basurang pamilya. Hindi siya pwedeng maging kapatid mo. Sila lang naman ang adoptive parents ko. Sa loob ng mga taon, hinanap ko ang tunay kong pamilya. Mga bantay. Paalisin ang dalawang ito. Sandali lang. Paalisin ninyo sila agad. Itigil niyo to kagad. Kuya, hindi ka talaga naniniwala sa kanya, di ba? Kuya, pareho nilang inaangkin ang jade pendant. Anong gagawin natin ngayon? Sa dalawang ito, isa sa kanila ay impostor. Ngunit pagkatapos ng 20 taon, hindi ko talaga malaman. Hindi ko matiyak kung sino ang may-ari. Pero alam ko kung paano matukot. Kung sino ang tunay naming kapatid. Paano? May iniwang vault ang aming magulang. Tanging fingerprint ng kapatid ang makakapagbukas. Sino mang magbubukas nitong vault ay ang tunay naming kapatid. Makakaya kaya ang pagkukunwari ko. Sino ang gustong mauna? Si Mia ang dapat mauna. Siya ang tunay na tagapagmana. Ilagay ang kamay mo rito. Hindi tugma ang fingerprint. 2 pagsubok na lang ang natitira. Nagka-error ang fingerprint. Hindi niya mabuksan ang safe, kaya pala, isa siyang peke. Ang peke pa din. Hindi na magiging totoo yan. Tapang niyang lokohin ang pamilya Smith. Lagot siya. Anak, bakit ayaw nitong bumukas? Hindi ko rin alam. Posible kayang. Si Nancy Scott ang tunay nilang kapatid. Lakas ng loob mo. Nagsinungaling ka pala sa akin. Kapatid, paalisin na natin siya. Totoo akong kapatid nyo. Hindi ko alam kung ano ang problema sa safe. Baka luma na lang. Baka sira na ang safe. Exact, siguradong may depekto ang safe. At hindi pa sumusubok si Nancy. Tama. Kahit pa sumubok siya, hindi rin niya mabubuksan. Subukan mo ngayon. Huwag kang matakot, Nancy. Hindi ba gusto mong mahanap ang pamilya mo? Subukan mo. Baka sakali, baka sila ang mga kapatid mong nawawala. Mali ang fingerprint. Isang pagsubok na lang. Paano ito posible kaya hindi ko talaga sila mga kapatid. Kuya,
Tingnan mo, Nancy Scott, hindi rin niya nabuksan. Hindi siya ang kapatid mo. Sinabi ko na sa'yo, itong safe, kailangang masira. Hindi nila nabuksan, kuya. Posible kaya? Talaga bang sira ang safe? Hindi maaaring isang tabi yun. Talagang akin ang jade pendant na yan. Pwede ba? Subukan ulit. Hoy, kung di mo mabuksan, di talaga. 100 subok, walang silbi. Kuya, nakita ni Nancy na ikaw, may kapangyarihan at impluensya, at nagdesisyong dumipensa sa'yo. Hindi yan totoo. Gusto ko lang mahanap ang tunay kong pamilya. Hindi ganoon si Nancy. Parang hindi siya nagsisinungaling. Hayaan mo siyang sumubok ulit. Lintik. Paano kung si Nancy pala, ang makabukas ng safe, masira lahat? Kuya, huwag mo siyang hayaang sumubok. Huwag tayong magsayang ng oras. Hayaan mo siyang sumubok. Gaano katagal yan? O baka naman, takot kang magtagumpay siya? Paano naman yan? Ako ang tunay mong kapatid. Subukan mo ng ibang daliri. May mali sa fingerprint. Nakalock ang system. Alam ko na. Si Nancy Scott, isang anak ng isang hamak na tagalinis. Paano siya naging mayamang tagapagmana? Nabaliw na siya sa pag-akyat. Mukha naman siyang disente. Hindi ko akalain na ganito siya katuso. Hindi ko siya masisisi. Sino ba ang ayaw ng tatlo? Makapangyarihang kapatid na lalaki? Kapatid, anong gagawin natin ngayon? Ang jade pendant ay kay Mia. Siya ang totoong kapatid mo. Itong si Nancy Scott. Ginagaya niya ang kapatid mo. Dapat siyang paalisin. Tumahimik ka. Sino nagtanong ng opinyon mo? Hindi ko naman gustong magpanggap, pero siya. Hindi ba siya nakapagbukas? Nang ligtas din, bakit hindi mo sinabi na impostor din siya? Si Mia ay may marangal na estado. Hindi mo siya pwedeng questionin. Nancy, makakasama ko ang mga kapatid ko ngayon, kaya ayokong mapahiya ka. Kung aamin ka ngayon, na nanirang puri ka dahil sa inggit, mapapatawad kita. Mapapatawad kita. Nancy Scott, narinig mo ba iyon? Mag-sorry ka na. Oo, mag-sorry ka na. Tapos isama mo nanay mo at umalis. Bakit nakakatawa? Tumatawa ako sa iyo. Ikatlong binata, Smith. Hindi ka pa nila kinikilala. At umasta ka na parang kapatid nila. Nasa iyo na ang ebidensya. Kung hindi si James, sino pa kaya ito? Dapat alam ng tao ang kanilang lugar. Kayo ang hindi alam ang lugar. Una inagaw ninyo ang bahay. Tapos tinulungan si Mia na agawin mga kapatid ko. Anong tapang ninyong baluktuti? Walang hiya kayong mga mapagkunwari. Sino ang tinatawag mong walang hiya? Mia, Hayaan mong turuan ko ang mangkukulam. sino nagsabi pwede mo siyang hawakan? Ginoong Smith, ang sweetik na ito ay humahad lang sa inyong muling pagkikita. Kung hindi natin siya didisiplinahin ngayon, mas lalala lang siya. Patay na ba kaming tatlong magkakapatid? Anong tapang ninyong magdesisyon dito? Dagdag pa, ngayon, hindi pa nila mabuksan ang kaha de hierro. Kung sino ang tunay na kapatid, ay hindi pa tiyak. Mga kapatid, narinig ko na ang fingerprints ay nagbabago habang tayo ay lumalaki. Pero ang jade pendant na ito, na suot ko ay tunay. Nasa akin na ito noon pa man. May punto siya. Ang jade pendant na ito ay sa ating kapatid talaga. Bitch! Ano ang nakakatawa ngayon? Sa tingin mo ba talaga, maaari mong panatilihin ang jade pendant at itago ang katotohanan? Hindi kami nagnanakaw. Ang jade na ito ay palaging nabibilang. Sa Miss James, lahat dito ay maaaring mapatunayan ito. Nancy Scott, dito ka ba upang magdulot muli ng problema? Kung tiyak ka, ang pendant na ito ay iyo. Sabihin sa amin kung ano ang nakikilalang mga tampukan. Mayroon ba ito? Ano ang maaaring maging espesyal tungkol sa jade na ito? Nakakuha ng iyong dila? Hindi ako basta hininga sa iyo. Mabuti, ipaliwanag ko ang aking sarili. Nancy, tumigil ang spouting nonsense. Ito ay isang piraso lamang ng jade. Walang kapansin-pansin tungkol dito. Malinaw ka na dito upang mapuko ang kaguluhan. May mahina na scratch. Sa itaas kaliwang sulok. Nancy, ang charade na ito ay napakalayo. Katahimikan. Patuloy. Ang scratch ay bahagyang nakikita. Karamihan sa mga tao. Hindi ito mapansin, maliban kung sila ay tumingin malapit. Bukod dito, nagkaroon ako nito mula noong bata. Marahil na pinsala ito habang naglalaros. Bilang isang walang ingat na bata. Talagang may scratch. Kumuha ang pendant kung kailangan mo, ngunit hindi ang aking mga alaala. Noong mga bata pa tayo, sinubukan ng kapatid ko ang umakyat sa puno, nawalan siya ng hawak at nabali ang kanyang binti. Dinala siya ng kapatid naming lalaki pauwi. Nang kami ay bumalik, lahat kami ay pinagalitan ng walang awa. Naaalala ko, ako ang nakatanggap ng pinakamatinding saway. Sabi nila, bilang panganay na kapatid, nabigo akong protektahan siya, ngunit ang kapatid ko pa lang ay walang tigil na nakikiusap para sa akin. Ang mga alaala noong bata pa ay lumabo na sa paglipas ng panahon. Naaalala ko lang, ang peklat na ito simula pagkabata. Kaya ibig sabihin, ikaw ang tunay naming kapatid. Kapatid, sa wakas nahanap ka na namin. Nancy, ang gandang balita nito. Sa wakas ay nakapiling mo na ang iyong pamilya. Nanay, salamat. Kung hindi dahil sa iyo, hindi ko malalaman na mahahanap ko ang mga kapatid ko. Teka, mukhang si Miss Scott ay talaga palang kapatid ng tatlong lalaki. Si Mia James talaga ay nagkunwaring bongga. Nalinlang niya ang lahat. Ninakaw ang mana na Jade at nagtangkang magnakaw ng mga kapatid. Nakakahiya. Hindi maaari, ako ang tunay na tagapagmana ng pamilya Smith. Malapit na sana akong magtagum. Anak, lubos nating nagalit. Si Nancy Scott.
Kung siya nga ang tagapagmana ng pamilya Smith, ano na ang mangyayari sa atin? Mga kapatid, niloloko niya kayong lahat. Ano na naman ang ginagawa mo? Maaaring pumili ng maling bagay, at magpanggap ng alaala ng kasing dali. Nang tanungin kita kanina, tungkol sa hiyas na pendant na ito, mga kakaibang katangian, bakit hindi ka nagsalita? Nagbigay sa iyo ng pagkakataon si Nancy kanina. Hindi ka nakasagot. Nagpakita ako ng awa, sa pagbibigay sa kanya ng isa pang pagkakataon. Hindi ko lubos akalain, gagamitin niya ang mga gasgas ng pendant upang manipulahin ang tiwala mo. Kaya pala palagi niya, kinahuhumalingan ng pendant na yon. Ito ay pinagplanuhan. Anong mapanlinlang na plat? Ang hiyas na pendant na ito ay akin palagi. Huwag mong baluktutin ang katotohanan. Tama na. Sige. Nancy Scott, bibigyan kita ng huling pagkakataon, ilang gasgas. Mayroon ang pendant na ito. Inalagaan ko ang pendant na ito. Nang masusi simula pagkabata, isa lang ang gasgas. Nagsisinungaling ka, halatang may 2 gasgas. Kuya, tingnan mo mismo, kung hindi ka naniniwala sa akin. 2 gasgas. Paano? Impossible. Isa lang ang gasgas dati. Nancy Scott, tingnan natin kung paano ka makakabangon mula rito. Sino ang mag-aakala? Isang napakakabog na pangyayari, naniwala si Nancy na gumawa ng kasinungalingan. Upang magpanggap na tagapagmana ng Smith family, gagawin niya ang lahat. Nancy Scott, ano ang iyong depensa ngayon? Ano pa ang maaari niyang sabihin? Malinaw na ang jade pendant na ito ay kay Mia. Ang taong nagsusuot nito araw-araw ay malalaman ang bawat detalye. Ngunit tanggapin natin, ang maliit na ibon ay hindi maging isang phoenix. Nancy, kailan ang pendant na ito? Magkaroon ng pangalawang gasgas. Mama, alam mo na ang pendant na ito ay naiwan ng aking tunay na pamilya. Suot ko na ito mula pagkabata. Anumang bagong pinsala ay hindi makakaligtas sa aking pansin. Patuloy pa rin nagpapanggap na inosente, matapos ang lahat ng ebidensyang ito. Huwag mong sabihin na bigla mong naalala kung paano ang gasgas na ito nandoon. Huwag ka nang magsalita, huli na ang lahat. Malinaw ang katotohanan. Tanging ang tunay na may-ari ang nakakaalam ng ganitong detalye. Sa makatuwid, si Mia James ang aming kapatid. Mayroon ka pa bang sasabihin? Sinuri ko ito kaninang umaga. Walang ikalawang gasgas talaga. Kitang-kita, talagang nagsisinungaling siya. Nagpapanggap na si Mia, nahuli sa akto. Ikaw. Pwede ko bang makita ang hiyas? Sandali lang. Huwag mo ibigay sa kanya, kuya. Bakit hindi? Dahil matagal nang inaasam ang hiyas ko, simula nang dumating siya. Kung ibibigay ko ito, baka itago na niya ito. Tama. Mga hamak na ito, laging gumagamit ng pandaraya. Kailangan ko lang tignan saglit. Pagkatapos suriin, ibalik agad. Sige, nangangako ako. Iniisip na mas matagal na pagtingin, ay gagawin kanya ang hiyas. Nagpapalipas lang siya ng oras. Nancy, sa halip naman loko, para iligtas ang sarili mo, lumayas ka na. Baka si Mia at si Ginoong Smith, baka maawa sila sa iyong kaawa-awang buhay. Nakatira ka kay Nancy. Bakit mo siya sinisiraan ng ganito? Manahimik, alamin mo ang iyong lugar. Bakit mo inaapi ang nanay ko? Masahol pa ang nararapat sa kanya. Isang tagalinis ng kalsada, hindi dapat huminga ng hangin natin. Nakakadiri. Basurang mababa ang uri, dapat kumilos ng ganyan. Mga gwardiya, ihagis niyo siya palabas. Teka. Ang ikalawang gasgas sa hiyas na ito ay bago pa. Ang pangalawang gasgas sa jade pendant na ito ay bago. Nancy, anong kalokohan na naman yan? Totoo ang sinasabi ko. Ang pangalawang gasgas dito, hindi tulad ng mga lumamalapit dito. Talagang magkaiba sila. Malinaw, ginawa ito kamakailan. Tingnan mong maigi, mukhang magkaiba nga sila. Ang pangalawang gasgas na ito, talagang idinagdag ito kalaunan. Anong nangyayari dito? Kuya, kailangan mo akong paniwalaan. Ang gasgas na ito, matagal na itong nandito. Siya, sinusubukan niyang palitan si Mia, huwag maniwala sa kanya. Tama. Mia, ginamit mo ito para sirain ang pendant, di ba? Bitawan mo ako. Ako ang tagapagmana ng Smith. Bakit ko gagawin ito? Ako ang tunay na anak ng Smith. Mapapatunayan, si Nancy ang tunay mong kapatid. Kuripot ka talaga. Anong magandang ideya ba ang maiisip mo? Mukhang kayong dalawa ay hindi matitinag ngayon. Nancy, mabuti pang umatras ka na. Kung ipipilit mo pa, talagang mapapahamak ka. Yeah. Ano ng solusyon mo? Yang matandang yan. Wala namang mabisang plano. Sabihin mo na.
Yung braso ng kapatid, mayroon bang pulang markang hugis puso? Tama. Kung hindi mo nabanggit, muntik ko nang makalimutan. Ayon sa doktor, bihira ang ganitong marka. Si Nancy Bay mayroon ng ganitong marka. Noong mahanap ko si Nancy, agad kong napansin ang marka. Nancy, ipakita mo sa mga kapatid mo ang marka mong iyan. Diyos ko, marka nga talaga. Napatunayan na ang lahat. Pwedeng pagtalunan ng jade pendant pero hindi ang markang ito. Batiin ang pamilyang Smith. Teka, ang markang ito. Ako rin ay mayroon nito. Mayroon din kang birthmark. Hindi lamang ang hugis ay magkatulad, ngunit kahit ang lokasyon ay tumutugma. Paano mo may parehong birthmark? Kung maaari kang magkaroon ng isa, bakit hindi kaya si Mia? Sa isang birthmark lamang. Gusto mo na ninakaw ang ating mga kapatid? Paano ka maaaring maging walang kahihiyan? Paano ito nangyari? Nancy, pasensya ako. Lahat ng aking kasalanan. Gusto ko lang napatunayan kung sino ka. Ina, hindi mo kasalanan. Sinubukan mo akong makatulong sa akin na hanapin ang aking pamilya. Narito muli ang drama. Dapat na kayong dalawa ay artista. Kasama ang lahat ng pagganap na ito. Nancy Scott. Ano pa ang mayroon ka? Dalhin ito. Ngunita. Ko mga kapatid, hindi ka magnanakaw ng anuman sa kanila. Liam, nagkakaroon ako ng isang sakit ng ulo. Ano ang gagawin namin ngayon? Tama. Ang renya ng pamilya na ito ay puno ng mga twists. Ngayon, may isang solusyon lamang. Ano ito? Magkakaroon tayo ng doktor ng mga sample. At pag-ugat, isang test. Kanan. Kapag nakuha namin ang mga resulta, malalaman natin sa wakas kung sino ang aking totoong kapatid na babae. Tama. Masama ito. Isang test ng DNA. Kahit na gusto kong huwag ito, walang pagkakataon ngayon. Ang talino naman ng tatlong leader ng Smith. Pagkatapos ng paternity test, malalaman natin kung sino. Ang mga peke ay wala ng pagtataguan. Eksakto. Pagkatapos ng paternity test, malalaman na natin kung sino ang tunay na tagapagmana. Magkaila ka man, ayoko pa ring paniwalaan na magkatulad ang kanilang birthmark at ang paternity test. Gaano ba ka-eksakto yan? Hindi ako naniniwala. Ikaw ba? Tama na ang asar. Gusto kong matapos na to. Mas higit pa sa'yo. Nancy, paano kung may mali na naman? Ma, huwag kang mag-alala. Ang paternity test ay hindi nagsisinungaling. Sige, maghihintay kami rito para sa doktor. Nandito na ang doktor. Kumuha ng sample sa kanilang dalawa para sa mas madaling pagsusuri. Opo, Mr. Smith. Ingatan ng pagkuha, siguraduhin, walang pagkalito. Walang pagkakamali ang mangyayari. Mr. Smith, handa na ang mga sample. Nancy, ano ang pakiramdam mo? Masakit pa ba ito? Okay ka? Pagkuha ng pagsusulit sa dugo at naglalagay ka na. Mukhang sa akin, ipinanganak sa isang pilak na kutsara, ngunit pamumuhay ng isang linggon. Nancy, hayaan mong babala sa iyo, lumabas ngayon. Bago lumabas ang mga resulta ng pagsubok, ito ay masyadong huli upang umalis pagkatapos. Paano kung tumanggi ako? Pagkatapos makikita natin, ipag-iintindin ko sa iyo kung ano ang katotohanan ay tunay na ibig sabihin. Mukhang ikaw ay nagdiriwang ng masyadong madaling panahon. Ikalawang kapatid na kapatid. Ano sa tingin mo, sa pagitan ng dalawang ito, sino ang aming totoong kapatid na babae? Kung gaano bihan, kami ay talagang nasa kasunduan upang maging tapat. Gusto kong si Nancy ay ang aming kapatid na babae din. Kapag unang nakita ko siya, naramdaman ko ang isang instant na koneksyon. Walang pakaiked. Naramdaman ko ang parehong paraan, tulad ng pamilya. Kung siya ay aming kapatid na babae, malaman natin sa lalong madaling panahon. Nancy, lahat ng drama na iyong sanhi. Ito ay ilang scheme upang makakuha ng pansin ng mga kapatid na sis. Hindi ito mahalaga. Sa pinakamahusay, ikaw, maaari lamang landa. Ilang mababang klase, butcher o magsasaka, trash. Kaya't, maaaring gamon para sa pamilya Smith habang nandito sila. Malinaw ka, delusional tungkol sa iyong anak. Isang sariling traitor. Nakagat ng kamay, na feed sa kanya. Hindi siya kahit na angkop para sa butchery. Beach. Ikaw. Ang mga resulta ay nasa Pangulo Smith. Out sa ito, sino ang aming kapatid na babae? Nancy Smith. Nancy Scott. Hindi siya ang kapatid mo. Ibig sabihin ba, hindi ako tunay na Smith? Hindi inaasahan na magkakamali pala. Dr. Yao, taon nang naglilingkod sa'yo. May perpektong record. Mukhang ating tunay na kapatid ay si Mia.
Hindi mawala sa isip ko. Ang hinala sa test na ito, may problema. Sana nag-overthink lang ako. Pero ang jade ko, eksaktong katulad ng sa kanila. Magkatugma ang mga peklat, pati birthmark. Hindi ito totoo. Sinabi ko na, isang katulad mong alila, hindi kailanman magiging mahal nilang kapatid, HM. Malinaw ang resulta. Tumigil ka na. Nancy Scott, harapin mo ang katotohanan. Ako ang tunay na tagapagmana. Mabubuhay ka. Bilang alipin ko habang buhay. Doc, gusto kong makita ang paternity test. Ayaw mo talagang tumigil hanggat di nabubuking. Lalaban ka pa? Patingin ako sa grade report. Ipakita mo sa kanya. Gusto mong makita? Tingnan mabuti. Hindi talaga siya yun. Kumbinsido ka na. Director Smith, lumabas na ang katotohanan. Mia, ang tunay mong kapatid. Gamitin natin ang pagkakataon upang kumpirmahin ang kanyang estado sa pamamagitan ng banquet ng pagkilala. O, ipapaalis ko ang seguridad sa mga hamak na ito kaagad. Hindi ko kailangan. Ang iyong mga utos. Bilang tunay nating kapatid, ang pamana ng Jade ng pamilya ay nararapat sa iyo. Akin yan, ibalik mo. Nancy Scott, ibigay mo na ang Jade. Sarili kong pamilya ang nagbigay nito sa akin. Walang kukuha nito. Ninakaw ang karapatan ni Mia, ibigay mo na. Hoy, Song Nancy, una, nagpanggap ka sa kanya. Ngayon, sinira mo ang pamana ko. tunay na Phoenix. Ate, sa wakas nakita ka namin. Kuya. Pangalawang kuya. Pangatlong kuya. Imposible, hindi si Nancy ang kapatid nyo. Isang hamak lang siya. Tumahimik ka kung hindi ka nakikiala. Nagkita na sana kami. Isang salita pa. Lalaslasin ko ang dila mo. Presidente Smith, si Mia ang tunay niyong kapatid. Bakit ayaw niyong maniwala? HMPH. Kalokohan. Si Nancy, ang tunay naming kapatid. Bakit hindi nyo makita yon? Pero, ang DNA test ay nagpapatunay ng pagkakakilanlan ni Xiao Zhu. Kung hindi mo naalala, nandoon pa rin ang DNA test. Putang ina. Maghintay ka kay Presidente Smith. Maghihiganti para kay Mia. Magkakagantihan. Ngunit, hindi para kay Mia, kundi para kay Nancy. Presidente S. Mali ang palagay mo. Phoenix tunay na dugo. Nasa angkan ng Smith lamang. Ipaliwanag mo. Ang paternity test. Ano ang totoo? Ginoong Smith. Awa naman, huwag. Siya ang nagpilit na baguhin ang resulta. Nagsisinungaling ka, hindi kita kilala. Tumigil ka sa paninira. Mia, ginamit mo ako para baguhin ang ulat. Nahayag na ang katotohanan, hindi mo ito maitatanggi. Kuya, wala akong kasalanan. Siya ang nagkamali, ngayon sinusubukan. Akong isangkot. Huwag mo akong tawagin kuya. Kung nagsisinungaling ka sa akin, sisiguruhin kong mawawala ang angka ng James bago mag-umaga. Mga gwardya, dalhin niyo siya. Ay blacklist sa buong industriya. Awa naman, Ginoong Smith, kahabagan. Mga pinaparangal na bisita. May pribadong usapin kami. Mangyaring. Umalis na kayo agad. Diyos ko. Si Nancy, ang tunay na tagapagmana ng Smith. Itong si Nancy. Lubos na nakatuon sa akin. Hindi dapat nakipaghiwalay sa kanya. Nancy, kasalanan ko lahat noon. Palayaw ng batang babae. Anong tapang mo para gamitin yan? Pagkatapos silang asikasuhin, turno mo na ngayon. Bunso, ang tatlong tao ito, anong gusto mong gawin sa kanila? Sabihin mo lang ang gusto mo. Andyan lang ang mga kapatid mo. Kahit gusto mong itapon sila sa Antarctica, pagagawin ko. Kuya panganay, kuya pangalawa, kuya pangatlo, salamat sa 3 taon akong kasama si Alexander. Mula postgraduate hanggang graduasyon. Nagtrabaho ako para suportahan siya. Minsan niyang sinabi, nahihiya siyang makita kasama ako dahil nakadamit ako parang matandang tiya. Sinabi pa niyang, ang pakikipagtawaran ko sa palengke. Sa bawat sentimo, nakakaasiwa siya. Nawalan siya ng gana dito. Inakala ko noon. Nagbibiro lang siya. Nagbibiro lang siya buong panahon. Pero ang ikinagulat ko ay,
habang ginagastos. Ang pinaghirapang pera kong naipon. Sa mga bag ni Mia, ninakaw din niya ang bahay na para sa kasal. Na pinag-ipunan ng foster mother ko. At inangkin niya na sa kanya. Gago ka. Paano mo nagawang apihin ang kapatid sa mga susunod na araw? Pahihirapan kitang lubusan. Mas masahol pa sa hampas lupa. Nancy. Nancy. Dati, nagkamali ako. Kasalanan kong lahat. Nagkulang ako. Bulag ako noon. Di ko noon napansin ang pagmamahal mong ibinigay. Ngayon nauunawaan ko na. Bigyan mo ako ng pagkakataon. Pakiusap. Alexander Hall, hindi sapat ang panggigipit. Isinama mo pa ang ina kong ampon. Lumampas ka na sa hinding limitasyon ko. Si Mia ang may gawa. Siya ang dahilan. Ginayuman niya ako. Ang totoo kong hangarin ay laging mabuti. Alexander Hall, ikaw ang nagsabing, ayaw mo sa mahirap na pamumuhay ni Nancy. Gusto mo akong makasama. Tumigil ka. Kay Nancy lamang ang puso ko. Nancy. Makikipaghiwalay na ako sa kanya. Magsimula tayo ulit ng sabay. Ayos ba? Nancy, patawarin mo ang anak ko. Humihingi rin ako ng tawad. Pwede ba? Ang bahay. Sa'yo na ang lahat. Ang bahay na ito ay dapat talagang sa akin. Huwag kayong maloko. Ang tatlong ito ay hindi tunay na mga makapangyarihan sa Smith. Kakapagsabi lang sa akin ni Papa, yung tatlong matataas sa pamilyang Smith ay hindi dumalo ngayong araw. Ang assistant ni G. Smith ay nakikipagnegosyo kay Papa sa kumpanya. Nancy, kaya pala ang swerte mo. Nag-hire ka pala ng tatlong scammer. Para sa pantasyang ito, matagal na pala kayo. Mga peking tao, hindi tunay na mga executive. Muntik na kaming madali ng panloloko nyo. Magkano ba ang bayad ni Nancy sa inyo kada araw? Mga walang hiya. Nagpapanggap kayong Smith? Gusto nyong mamatay? Mga tanga. Ang order ng pamilyang James ay pabor lang sa binibini. Ako mismo ang nagpadala sa assistant ko. Ngayong napatunayan namin na scammer si Mia. Binabawi namin ang order. HMP, nakakatawa talaga. Wala na kayong takas. Nagmamalaki pa. Papatawag ko si Papa sa assistant ni G. Smith ngayon din. Tingnan natin ang reaction nyo. Kayo ang magbabayad. Ma, okay ka lang? Ma. Kuya, mahina ang kalusugan ng nanay ko. Ayaw ko nang makita sila. Kailangan ko nang dalhin siya sa ospital. Kuya, CJ, magsasaayos ako ng mga espesyalistang doktor agad-agad. Ngayon, papaalisin muna namin kayo. Ha? Aalis na kayo. Narinig niyong darating ang assistant ni G. Smith kaya takot. Kawawa naman. Anak, yang si Nancy ay nag-hire pala ng mga artista para magpanggap na Napakababa. Lumayo kayo sa kanya sa susunod. alam ko. Pero, paano napa-activate ni Nancy ang Phoenix Totem gamit ang Jade Pendant? Swerteng-swerte lang, napatunayan ni Papa na ang mga Smith ay hindi naniniwala sa pinili na yan. Gumagamit lang yan ng mumurahing panloko. Tama. Kung talagang may koneksyon si Nancy, bakit siya nagtatrabaho ng 3 trabaho noon? Pag nakita ko siyang muli, tapos na siya. Maingat ngayon. Galing sa bahay, batang mistress. Nancy, mas maaga lang ako na nagagalit. Mabuti ako ngayon. Walang pangangailangan para sa pag-check up. Ngayon na natagpuan mo ang iyong pamilyang kapanganak, dapat kong tumakbo sa Mom, ngunita. Itaas mo ako. Itinuro sa akin kung paano mabuhay sa karat. Paano mo iwanan ako, inay? Mahingaw na bata. Hindi ka ba laging pangarap sa paghahanap ng iyong tunay na pamilya? Ngayon na mayroon ka, dapat kang mabuhay sa kanila sa halip. Ngunit ikaw din ang aking pamilya. Lagi ay, hindi ko ka maaalisin dahil lamang kayo. Natagpuan ko ang 3 mayamang kapatid. Gumawa pa kaya ako ng tao? Auntie. Bilang adoptive ina ni Nancy, ikaw ay pamilya sa amin lahatan. Dapat kawa, manatili dito kasama si Nancy at namuhay magkasama. Siya ay tama, Auntie. Nawala kami ng aming ina. Ngayon ikaw ay magiging aming ina. Palaging mahalaga kami sa'yo. Salamat, bata. Wag, sapat na nakatayo sa paligid. Hindi mabuti si Auntie, siya ay may mahabang araw. Tayo. Help Auntie sa loob, kumuha ng kanya ng maayos. Ganito, maliit na kapatid na babae. Kapatid, saan talaga tayo pupunta? Kahit na si Moms, hindi malubha ang nasugat. Gusto kong manatili sa kana. Huwag kang mag-alala tungkol sa Auntie. Ang mga pinakamataas na doktor ay nasa standby. Ikaw, dapat maging handa para sa sorpresa na ma. Sorpresa? Anong sorpresa?
Simula nang mawala ka, pagkatapos ng bawat karawan, kaming tatlo, ay personal na naghahanda ng regalo para sa'yo. Ang teddy bear na ito, ay regalo mo sa iyong ika-negatibo 1-0 karawan na ginawa ko mismo. Isang teddy bear, hindi espesyal yan. Ang mga glass slipper na ito, ay may 999 durog na diamante. Para sa iyong ika-negatibo 15 karawan, ako mismo ang pumili. Kayong lahat ay napaka-shallow. Para sa ating kapatid, ang damit para sa debo. Pinapagawa mula sa nangungunang designer ng France. 3 taon ginawa ng mano-mano. Mamahaling kayamanan. Ikaw ang shallow, ang regalo ko, ay isang maalalang kilos. Hindi matumbasan ang iyong kilos sa aking marangyang pagpapakita ng pagmamahal. Mahal, bakit ka umiiyak? Hindi mo ba nagustuhan ang mga regalong inihanda namin? Huwag ka nang umiyak, mahal. Kung hindi mo sila gusto, bibilhan ka namin ng bago. Hindi. Mahal ko silang lahat. Ang mga regalong ito ay mga bagay na di ko nagawa pangarapin sa loob ng 20 taon. Salamat po, di ko inasahan na magkaroon ng ganito kagagandang kuya. Kaya aling regalo ang pinakagusto mo? Kahit ano mula sa mga kuya ko. Pinahahalagahan ko ang lahat. Hindi sapat, kailangan mong pumili ng isa na pinakagusto mo. Talagang akin ang pinakapaborito niya. Ang teddy bear, puno ng alaala ng kabataan. Mahahalagang sandali. Mas pahahalagahan niya yon. Bawat babae ay mahilig sa damit prinsesa. Yang lumang teddy bear. Tapos na yan. Sige na. Tigil na natin ang pagtatalo. Mahal ko ang lahat mula sa mga kuya ko. Pero, kung pipili ako ng isang regalo, kayong mga kuya ko. Salamat sa Diyos sa pagbabalik sama natin. Iyan ang pinakamalaki kong biyaya, mga kuya. Munting kapatid. Salamat, mga kuya. Mahal ko, ayos na si Auntie, gumaling na siya. Paano ninyo gustong aksyonan sina Chen Anhua at Jiang Mengsu? Si Alexander Hall ay nagtaksil sa tiwala ko. Inagaw ang aking tahanan, at hinamak ang aking inang ampon. Ang kawalang katarungang ito ay magkakaroon ng ganti. Bugbugin natin siya. Masyadong maluwag. Dapat nating sirain siya ng lubusan. Salamat, mga kuya. Ngunit ang paghihiganti ay akin na. Ako na ang bahala. Ginoong Gray, inaasahan kong makakatrabaho ko kayo. Ikinatutuwa ko rin para sa ating matagumpay na pagsasama. Gayon din. Ginoong Gray, may nahanap tayong impormasyon sa iyong tagapagligtas. Dadalo siya. Magaling, nasaan siya? Dadalo siya sa signing ceremony ng pamilyang Smith bukas. Magpabook ako ng ticket ngayon. Pauwi na ako. Opo, Gino. Sabi ni Lola, nagde-detox ito. Dalhin kita sa ospital. Salamat. Susunduin ako ng magulang ko. Ano ang pangalan mo? Ang pangalan ko ay Nancy, nasaan ka? tinatawag ako ni Lola. Tara na, kaibigan. Pagkatapos ng paghahanap na ito, nakita rin kita. Sige, naiintindihan ko. Sa housewarming party, yung 3 lalaki, kinuha ni Nancy. Sabi ng tatay ko, kontrata bukas sa Smith Group. Tuloy ayon sa plano. Kung si Song Nancy ang tagapagmana, bumagsak na ang kasunduan. Beach. Mia. Patawad. Sa party, niloko ako ng babaeng iyon. Halos nasaktan ko kayo at ang sanggol. Mapapatawad mo ba ako? Miss James, sa puso ng anak ko, ikaw lang ang nandyan. Bigyan mo siya ng isa pang tsansa, sige. Para sa anak natin, patawarin kita muli. Ang pagpirma ng kontrata. Responsibilidad mo pa rin. Pangako ko, hindi na kita bibiguin. Hoy, Hindi. Kaya mo bang mag-isa? huwag kang mag-alala. Nasa daan na si Assistant Sullivan. Walang panganib dito. Nakalimutan ko ang bag ko. Nancy. Ano na naman ang ginagawa mo rito?
Hindi ba't, dapat kasama mo na ang mga manlolokong iyon. Bakit ka bumalik? Huwag mong sabihin, hinahabol mo pa rin ang anak ko. Bakit wala kang imik? Nagsisisi ka na, tama ka, noon. Sino kaya ang nag-aalok bumili ng bahay, para lang mapakasalan ng anak ko, ang kapal ng mukha mo? Ano? Sasaktan mo ba ako? Anak mo. Yang walang kwentang iyan, hindi ko yan kukunin kahang ibigay mo pa. At isa pa, payuhan kita, dilat mo nang mabuti ang mga mata. Kung hindi mo mamamalayang naloloko ka na. Nagmamatigas ka pa. Hintayin mo lang. Pagpipirmahan na ng anak ko ang kontrata sa Smith Group. Magiging VP na siya ng grupo. At pakakasalan ang anak ng boss. Pakakasalan ng anak ng may-ari. Ang babae at aso, bagay na talaga. Sana'y maging masaya sila habang buhay. Nancy! Hindi ko inasahang susundan mo ako rito. Noong nakaraan, nagalit si Miss James. Nang makita kang kasama si Nancy, paalisin mo agad yan bago pa makita ni Miss James at magka-interes. Titindig lang ako dito. Tingnan natin sino ang makakapagpaalis sa akin. Hindi nila kaya. Ako kaya. MS, James, si Nancy Scott. Nang makita ang anak ko at ikaw, malapit ng ikasal, bumalik siya para guluhin. Kailangan mo siyang ilagay sa lugar niya. Mia, kahit nakahiga pa siya sa kama ko, hindi ko siya titignan. Narinig mo ba yun? Sa paningin ni Alexander, wala kang halaga. Umalis ka na. Binabati kita sa pagkuha ng basura. Sino ang tinatawag mong basura? Gusto mo bang mamatay? Ikaw ang nanay ni Nancy, di ba? Ha? Inutos ni Ji-Chen, Tita Boy ang mga tulad mong pulubi. Pag nakita, umalis ka na. Nakalimutan ng anak ko ang bag niya. Nandito ako para ibigay ito. Maaari bang magmalasakit ka? Hayaan mong ibigay ko ang bag. Aalis na ako agad. Bakit pa kailangan ng peking bag? Umalis ka na lang. Nancy Scott. Iyan ba ang nanay mong tagalinis? Totoo nga. Nakakaawa. Hindi makapasok sa 5-star hotel. Nay. Mama, ayos ka lang ba? Okay lang ako. Ginoong Hall, binibining James. Sinubukan niyang pumasok. Pinigilan ko siya. HMM. Magaling. Humuwi ka ng paumanhin sa mama ko ngayon. Yumanggi ng paumanhin sa basurero, sa panaginip mo. Kalimutan mo na, Nancy. Nakikita mo ba yan, Nancy? Ito ang agwat natin. Kahit umupa ka pa ng artista, magpanggap na mayaman na tagapagmana, hindi mo kailanman mapupunan ang agwat ng uri sa lipunan. Mia. Nagsisimula na ang seremonya ng paglagda. Pumasok na tayo. Paumanhin, Nancy. Nahiya ka na naman dahil sa akin. Mama, trinato ka nila ng ganit, kasalanan ko lahat. Mama, nasaan na ang bagong damit ko para sa iyo? Bakit hindi mo suot? Oh, masyadong maganda ang damit na binili. Natatakot akong madumihan sila. Ayos lang naman ang damit ko. Maaaring luma na sila, pero malinis naman. Mama, pinalaki mo ako sa loob ng maraming taon. Gusto kong ibigay sa iyo ang pinaka... Naiintindihan ko ang iyong kabutihan. Madali na sa loob. Sige na, dali. CJ. Seremonya ng paglagda ng Smith's Group. Talagang kamangha-mangha ito. Ang ganda ng pagkakagawa. Hoy, Mia, ang aking biyenan, ay nakipag-alyansa sa SATS Group sa malawakang estratehikong pakikipagtulungan. Nangangahulugan ba nitong Angkan James? Ay mas lalong paiilawin ang pangalan? Walang duda. Simula ngayon, ang Angkan James, ang pag-uusigang lahat ng inggit. Kaninong dalaga ito? Ang ganda ng pagkakadisenyo, isang sulya pala. Kitang-kita ang pagkamahalika. Nancy. Guardia, paano siya nakapasok? Nancy. Anong ginagawa mo dito? Ito ay okasyon ng Angkan James at Smith's Group na paglagda. Wala kang lugar dito. Lumabas ka ngayon din. Kahit ama mo di ako mapapasunod. Sino ka para utusan? Hindi pa man gabi. Nancy. Nangangarap ka na agad. Ang prestihiyosong katayuan ni Chairman James ay hindi tatanggap ng iyong presensya. Tigilan mo ang kahihiyan mo. Basurang galing sa squatters. Dapat alam ang kalagayan. Mga malilikot na pangarap, gaya ng ina mo. Binigyan ba kitang pahintulot? Nancy, ang lakas ng loob mong manakit. Lumapastangan ka sa nanay ko. Magdudusa ka sa ginawa mo. Ikaw. Mia, nasaktan ka ba? Nancy Scott. Hinayupak ka. Kung gusto mong mamatay, huwag dito sa seremonya ng Smith's Group. Ang Smith's Group ay puputol na ng pakikipag-alyansa sa James. Ang pakikipagtulungan ng dalawang pamilyang ito ay inaprobahan ng Dragon Rice Group. Iniisip mo bang isa kang tagapagmana na kaya itong kanselahin kahit gusto mo? Siyempre. Dahil ang seremonya ng pagpirma ngayon ay nasa aking kontrol. Papanoorin kita gamit ang sarili mong mga mata.
Kung gaano ka katanga. Masyadong kampante ang babaeng ito. Maaari kaya siya ay mula sa Dragon Rise Group? Hindi ko pa naririnig ang Dragon Rise Group na mayroong ganito kabata na ehekutibo na tulad niya. Nancy, alam kong mabuti ang iyong nakaraan. Ikaw ang kumokontrol sa seremonya. Bakit hindi mo sabihin na pagmamayari mo rin ng Dragon Rise Group? Kung gusto ko, ibibigay ito sa akin ng kapatid ko. Nag-e-enjoy ka pa rin sa iyong pagganap. Nalaman na namin ang katotohanan. Yung 3 tao sa housewarming kahapon ay mga scammer na kinuha mo. Sino ang makakapag-isip? Anak ng tagalinis, ay mahusay na aktres. Kaya pala lahat iyon ay peke. Akala ko talaga na mahalagang tao siya. Kaya ito ay nagpapakita na ang ilang tila mapagkumbaba ay talaga namang puno ng tusong plano. Salamat, Nat, sa pag-aliw sa amin. Gamit ang drama na ito noong ang seremonya ay naging masyadong mainip. Anong pagganap? Luhod ngayon din. Gumapang ng 3 ikot sa lugar. At sumigaw ng nagkamali ako. Gawin mo ito, at baka, hindi kita isumbong sa pulis. Iligtas ang iyong kaawa-awang buhay. Luhod ka ngayon. Luhod na. Mayroon kang 1 minuto para maayos na imbitahin ang aking ina pabalik dito. Yumukod, maghanda ng saa at humingi ng tawad sa kanya. O kung hindi, ang luluhod ay ikaw. Luluhod ako sa harap mo. Nangangarap ka pa ba? Mga gwardya, palayasin siya. Kung aalis ako ngayon, ang book signing na ito, magiging katawa-tawa. Gusto mo ba talaga akong paalisin? Nancy Scott, nagpapanggap ka pa rin? Dahil sinasabi mong kontrolado mo, ang paglagdang ito, patunayan mo sa lahat. Tama. Kung hindi mo mapatunayan, gagapang ka. Palabas dito, nang nakaluhod. Hindi sapat ang paggapang. Aminin mo ring, mandaraya ka. Habang gumagapang, Masaya to panoorin. Sigurado, wala siyang mapapatunay. Eksakto, kung walang taga Smith Corporation, nasa sa kanya. Simulan na ang palatastasa. Kunin mo ang kontratang $1 bilyon. nagpapanggap ka pa, ituloy mo lang yan. Tingnan natin kung gaano katagal mo to itataguyod. Nancy Scott, kailangan ba laging mayabang? Anak, huwag mo na siyang pansinin. Malapit na. Siya mismo ang mapapahiya. Nasaan ang kontrata? Ipakita mo ang kontrata. Dumating na ba? Bakit ang tagal? May paaba ito. Naglakad papunta. Narito na ang kontratang $1 bilyon. Nandito na talaga ang kontrata. Ang mga seremonya ng pagpirma na ganito, karaniwang hindi dinadala ng maaga ang kontrata. Maaari bang siya nga ang namamahala sa event na ito? Alexander, paano nakuha ni Nancy ang kontrata dito? Hindi ito tugma. Tingnan mo ng mabuti. Ito ang $1 bilyon na kontrata ng Smith Corporation. Ngayon ay maniniwala ka na rin. Ako ang nagpapatakbo dito. Ikaw na ba ang tagapagmana ng Smith? Imposible. Malinaw na sinabi sa akin ng tatay ko. Ang $1 bilyon na kontrata ay kasama ng assistant ni Chairman Smith. Ang dokumentong hawak mo ay peke. Kung gayon, bakit hindi natin suriin ng maayos? Bakit pa kailangan tingnan? Halatang peke. Lahat ng usapang ito ay para makuha ang pagsang-ayon ko, tama ba? Huwag mong lokohin ang sarili mo. Mia, walang mali dito. Huwag mo kaming paghiwalayin. CJ, pinili mo na ang iyong gusto. Sabihan ang pamilyang Giant, nagtapos na ang kooperasyon. Sinimulan ang blacklist sa buong industriya. Sayang. Di mo alam, sinira mo lang yan. Pero $100 bilyon ang order. Yabang pa rin, ha? Malapit nang dumating si President Smith. Tingnan mo to. Falsipikado na naman ang kontrata, at nagpapanggap na si President Smith. Pagdating niya dito, lagot ka. Nakakabilib ang attitude mo. Malapit ka ng mabuking. At kalmado ka pa rin. Kita mo yan, tinawagan ako ng tatay ko. Ipapasabi ko sa assistant ni Smith, may humihingi ng gulo dito. Sinungaling. Kapag sinabi ni Mia sa boss, kahit mamatay ka pa ng 10,000 beses, hindi pa rin sapat ang kabayaran. Ano, kinansela ang kooperasyon. Mia, ano ang sabi sa telepono? Maayos naman lahat. Paano kinansela? Hindi pwedeng kanselahin. Ang anak ko ang bahala. Hindi ko rin alam. Sabi ni Papa, hintayin ko ang pirmahan. Darating daw ang Sue Group. Gaga. Anong ginawa mo? Alam ko, dahil sinira mo ang pirmahan. Napahiya ang pamilya Smith, akala nila mahina seguridad natin at ipinapataw nila sa mga James. Ang galing mo talagang gumawa ng dahilan. Mahal, lakas ng loob mong tumawa. Hintayin mo, nandito na ang Smith Group. Lahat dito pwedeng tumstigo. Lahat dito pwedeng tumstigo. Lahat yan dahil sa kalokohan mo. Opo, lahat kami pwedeng tumstigo. Ang babaeng ito, hindi lang nagpanggap na pinuno ng Smith Group, pumeke pa ng kontrata.
Dapat parusahan. Sino yan? Sino ang naglakas loob magpanggap? Ang pinuno ng Smith Group dito. Manager Chi, dumating ka rin, siya yon. Ito'y pawang gawa niya lang. Wala kaming kinalaman dyan. Manager Perry, pakisuyong imbestigahan itong mabuti. Anong lakas ng loob mo? Magpanggap na kinatawan ng Smith Group dito. Hindi lang siya nagpanggap na executive. Sinabi niyang siya ang may kontrol sa seremonya. Gumawa pa siya ng huwad na kontrata. Buti na lang nahuli namin ang balak at pinunit ang kontratang iyon. Manager Perry, ipaliwanag ito kay CEO Smith ng malinaw. Hindi namin siya inimbitahan dito. Bigla lang siyang pumasok. Huwag mong hayaang ang pangyayari ay makaapekto sa seremonya. Ha? Miss, mukha kang disente at edukada. Paano mo nagawa ang kasuklam-suklam na yan? Manager Perry, tingnan mong mabuti kung sino ako. Kung sino ka man, ay di dahilan para magpanggap na executive namin. Seguridad, paalisin ang gulong ito sa lugar na ito. Narito na ang CEO. Kapatid, narito ka na. Paano siya naging siya? Siyang tunay ba si Presidente Smith? Hindi yan tama. Halatang impostor siyang kinuha ni Nancy. President Smith. Ano ng lakas ng loob niyang? Paano mo nagawa? Na di kilalanin ang panganay na anak ng Smith. Yang mga walang kwentang mata mo, dapat pang alisin. Teka, hindi. President Smith. Manager Perry, huwag kayong malinlang sa pagganap niya. Imposibleng siya ang Presidente Smith. Artista lang yan ni Nancy. Exact, niyanig pa niya. Ang housewarming party ko. Walang hiya ka. Ano ng kapal ng mukha mong magpanggap na? Gusto mo bang mga guardia, turuan niyong leksyon, ang mga impostor na to? Sinong may? Hindi makapaniwalang kapalaluan, hindi lang pagpapanggap pati mga ekstra kinuha pa. Puro salita, walang gawa. Pakitang tao lang walang laman. Manager Perry, ako na ang magdidisiplina sa putang to. Aray! Anak ko, nasaktan ka ba? Tanga ka. Anong ipinangako sa'yo ni Songnan para abutin mo to? Mga abuso sa publiko. Ito ang usapan. Dobleng halaga ng binibigay niya sa inyo at sa mga artista. Ilantad mo na ang panloloko niya. Manager Perry, bakit ka nakatayo lang dyan? Hindi mo makita nagwawala na sila. Kung ang balita ng sirang pirmahan makarating kay President Smith, patay na tayo. Tapos na tayong lahat. Lintik, gumagawa ng gulo sa Smith Corporation. Halika dito, sikuhin sila kayo. Tigil na lahat. Assistant Sullivan, anong sadya mo rito? Ginulo nila ang pirmahan. Ipapaalis ko na sana sila. Assistant Sullivan, talagang walang hiya ang dalawang ito, lalo na si Nancy. Inilantad natin ang plano niya, na kumuha ng extra para magpanggap kay President Smith. Sinaktan pa niya kami. Tingnan mo kami ni Alexander, pagkatapos ng ginawa nila sa amin. Ang pogi dito. Nagpanggap na si President Smith. Naghahanap ng kamatayan yan. Katahimikan. Assistant Smith, bakit mo ako sinaktan? Alam mo ba kung sino siya? Ang lakas ng loob mong magsinungaling dito. Isa lang siyang impostor. Bulag ka ba? Ito si President Smith Miss at ang babaeng ito ay ang dalagang kinilala niya kamakailan. Siya na ang tagapagmana ng S Corporation. Imposible. Dapat nagkakamali ka. Siya si Nancy, artista na binayaran ni Nancy. 10 taon ko nang pinaglilingkuran si Pangulong Smith. Hindi ko siya maaaring makalimutan. Siya ang Pangulong Smith. Ibig sabihin ba, naghahanap na ba ako ng kamatayan? Tama. Nagpapakamatay ka na nga. Kahapon ng masama ang pakiramdam ni Inay. Pinag-isipan pa naming palampasin. Pero ngayon, ang lakas ng loob mo, manakit ng aming kapatid. Hindi ito totoo. Mga impostor kayong lahat. Malinaw na sinabi ng tatay ko, may mga urgent na bagay ang magkapatid na Smith, kaya hindi makakapunta. Hanapin ang kapatid namin. Iuwi siyang ligtas. Hindi talaga namin maabot ang Smith Corporation. Pangulong Smith, hindi ito totoo. Lahat ay hindi pagkakaunawaan. Siya ang sisirain mo. Patuloy niyang iniinsulto si Nancy. Sinira niya ang samahan namin. Kahit 100 buhay pa, hindi ko sasaktan si Nancy. Awa sa mga mangmang. Mahabag kayo. Ipakita niyo ang awa. Ay patawad niyo kami. Hindi na kami uulit. Alexander Hall. Ikaw ang umayaw sa kanya. Tapos nangailangan ng posisyon ko. Pinahiya mo siya ng husto. Para mapansin ako. Ngayon ako pa ang sinisisi. Alam mo ba? Naglilihi ako ng anak mo. Tumigil ka. Si Nancy ay maganda, mabait. Ikaw ang umakit sa akin. Kaya ko siya iniwan. Kasalanan mo ito. Alexander Hall. Ngayon pinupuri mo siya. Itinatwa ang sarili mong anak para bumalik siya. Tao ka ba talaga? Pero, ang dinadala mo bang bata, talagang kay Alexander? Nancy, ano ang ibig mong sabihin? Hindi ba ang bata ay Alexander? Kanino ito? Mia, bakit napaka-defensive? Huwag mong sabihin sa akin talaga. Niloloko sa akin. Anong walang kabuluhan ang sinabi mo? Ginawa ito ni Nancy sa layunin. Gusto niya na bumalik kami laban sa bawat isa. Huwag maniwala sa kanya. Mia, patuloy mong pinipilit ang bata, si Alexanders. Pagkatapos,
Wow, huwag naisip ni MS James. Ito ay ligaw. Ang babae na. Ang pag-ugali ay skandalous. Alexanders. Ganitong soccer. Total cuckold. Saan mo nakuha ang mga larawan na ito? Bumalik sila. Talagang niloloko ka sa akin? Alexander, huwag kang tiwala sa kanya. Ang mga larawan na ito ay peke. Sa kanyang kasalukuyang tricks, maaari niyang forge anumang larawan. Sa segundo, huwag mahulog para sa kanyang mga kasinungalingan. Ikaw lamang. Hindi tumigil hanggang sa dulo. Darling. Kamakailan, Ino ay naging medikal na ulat sa ospital. Ang aking version dito ay ang orihinal na dokumento. May gustong makita. Alexander, layo ka. Umalis ka. Puta, 2 buwan pa lang tayo, nagsasama. 3 buwan na ito, gagaw lang ba ako sa'yo? Diyos ko, bakit nagkaganito ang pamilya nating Hall? Alexander, isa ka lang, gold digger. Huwag kang feeling, kung hindi ko kailangan ng ama para sa anak, sa tiyan. Di kita haharapin. Jiang Mengzhou, kung di ka nakisali, nakaasawa na ako ng mayamang, at ginhawa ang buhay. Isang tulad mong, walang pera talento, makapag-asawa ng mayaman, panaginip mo yan. Akala ko, gaano mo siya kamahal, pero walang kwenta pala. Patay ka. Ginamit mo kapatid kong panangga. Papatayin kita. Kawawang tanga. Bruha ka, mamatay ka. Alexander, hinto. Nakapatay ako ng tao. Nakapatay ako ng tao. Nancy, mahal na mahal kita. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Hayaan mong patunayan ko. Tumawag ng pulis. I secure ang lugar. Nakapatay si Alexander. Sisiguraduhin kong siya'y mabulok sa bilangguan. Emery, nandito na ang tagapagligtas mo. Sa hotel na ito, maghintay ka sandali dito. Tatanungin ko ang staff kung nasaan siyang function room. CJ. Umalis na yung tao. Huli na tayo. Anong nangyari rito? Alamin ka agad. Opo, agad-agad. Sa seremonya ng paglagda, Alexander, pagpatay kay Mia sa pagsaksak, naging balita ay, sino ang mag-aakala? Sa wakas ay, ganito ang kahihinatnan. Ang dalawang yun, patuloy na sa inyo ng iyong inang ampon, nararapat lang sa kanila, walang dapat kahabagan. Hoy ate, tigilang panoorin to. Anong plano mo ngayon? Sumama ka na kay kuya, sa pag-awit at pagsayaw, pumasok sa showbiz. Anong maganda sa pagiging artista, walang privacy, mag-training sa boxing kay Dico, magpalakas, at matutong magtanggol. Hoy, ang kapatid natin, may likas na talino, sa negosyo. Ate, huwag mo silang pakinggan. Mga marahas na laro, hindi para sa babae. Ang negosyo, nakakapagod. Mas mabuti pa ang payo ko. Maging artista ka na lang. Mag-boxing. Sandali. 8, ikaw ang bahala. Alaynan, ano nang ginagawa ninyo? Ang pipiliin ko, ang maging prinsesa ni Mama. Sige na, mahal, nasa 20s ka na. Pa-cute ka pa rin, kahit gaano pa ako katanda. Palagi akong magiging anak mo. Salamat sa tiwala mo sa akin. Pero sa totoo lang, ang mga kwalifikasyon ko ay karaniwan at kulang ako sa karanasan sa Kung patuloy mong pababanguhin ako sa mga imposibleng taas, sasama lang ito sa atin. Kaya naman, gusto kong magsimula sa baba. Ano? Sa entry level ka magsisimula? Sa totoo lang, 2 linggo na ang nakalipas. Nag-interview ako sa isang kumpanya, kahapon. Binigyan nila ako ng offer. CJ, kung ito ang iyong desisyon, suporta kami sa'yo. Pero kung may manggulo sa'yo, diretso ka sa akin. Salamat, kuya.
Sullivan, pakinggan mo. Kunin ang Trendstyle Group. Sir, tapos na ang investigasyon. Ang pagpirma ng Smith's James ngayon, seremonya ay nagkaproblema. Ang tagapagmana ng James ay masyadong mayabang para kilalanin. Ang tunay na estado ni Emma Smith, nag-away sila ng husto. Ang nagligtas sa iyo noong gabi ay walang iba kundi ang matagal nang nawawalang anak ng Smiths. Kaya siya ang tagapagmana ng Smiths. Binibini Scott, sasali ka pa ba sa Feng Xiang Group? Naiintindihan. Kunin mo ang kumpanyang ito para sa akin. Tiyakin mong bigyan ng espesyal na pagtingin ang bagong intern. Sabihin mo sa kanila na siya ang magiging asawa ko. Opo, naiintindihan ko. Ginoong Gray, sa totoo lang, ang Smith Group ang nakakuha sa kumpanyang ito bago pa kayo. Kung hindi posible ang pagkuha, magtrabaho na lang ako roon. Tama ba ang narinig ko? Pagtatrabaho. Ginoong Gray, yung tatlong magkapatid na Smith, sobrang protective kay Binibini Scott. Lihim pa silang sumusunod sa kanya sa trabaho. Humanap ng paraan para makaabala sa kanila. Huwag mong pahintulutang makagambala sila. Opo. Ano nang ginagawa mo? Iyan ang bag ko. Ikaw. Kuya. Ikaw talaga? Nagkataon lang talaga, Nancy. Isang segundo lang akong hindi nakatingin. Nagnakaw ka na ng bag ng kapatid ko. Gusto mo bang mapahamak? Kuya Smith. Anong ginagawa mo? Takas na ang magnanakaw. Harold, okay ka lang ba? Gasgas lang to, walang problema. Dugo ka. Paano naging walang problema to? Ang impulso mo, kuya. Binato mo siya nang hindi ka nagkonsulta. Tingnan mo ang ginawa mo sa kanya. Honey, pinagagalitan mo ako dahil sa lalaking to. Kuya, ako. Ang tunay na lalaki, titiisin. Ang hirap ng walang reklamo. Bakla, tama ka, Kuya Smith. Hindi importante ang munting sugat na to. Salamat sa pag-aalala, Nancy. Harold, patawad na. Hindi sinasadya ng kuya ko iyon. Pasensya na sa kanya. Manlibre na lang ako ng pagkain minsan. CJ, ang paumanhin at pasasalamat ay responsibilidad ko. Hindi kailangan ng dinner. Kuya, bakit mo ginawa iyon? Kung hindi pa si Harold, nanakawin sana ang bag ko. Pumasok ka na, salbahe. Malalate ka na naman. Ay, tama. Nahuhuli na ako. Huwag mo siyang panghinaan, ha? Mas matanda siya sa'yo. At kaibigan ko. Harold, ito ang calling card ko. Nandyan ang numero ko. Mag-usap ulit tayo. CJ, manatiling magkausap. Lumayo ka sa kapatid ko. Dumaan lang ako. Ang galing naman ng timing. Nagkataon lang na nandun ka. Ninakaw ang bag ng kapatid ko. At ikaw ang nagligtas. Maniwala ka man o hindi. Ganoon nga ang nangyari. Tama na. May 1 milyon ang card na ito. Para sa bayarin sa ospital. Ang natitira ay para sa'yo. Pagiging bayani. Huwag mong subukang lokohin ang kapatid ko. Maniwala ka man o hindi. Iyan ang katotohanan. Tinulungan ko si Xiaoxi na mabawi ang bag niya. Hindi para sa pera, kundi dahil gusto ko siya. Malinaw na masama ang balak mo. Ang kapatid ko ay inosente. Bilang kapatid niya, hindi kita hahayaang lumapit sa kanya. CJ, ayusin natin ito. Naghahanap ka ng away, Pasli. Gusto mo bang bugbugin uli? Tapos umiyak sa kapatid ko? Makikita natin yan. Totoo ang nararamdaman ko para kay Xiaoxi. Ano? Na-acquire na ang kumpanya. Darating ang kapatid ng CEO. Nag-i-intern dito ang kapatid ng CEO. Lahat, maghanda kayo. Salubungin natin ang batang amo. Dali. Pasensya na, pagkakamali ko. Ang bag na hawak ko ay limitadong edisyon na designer piece. Nasira mo ito. Kahit ibenta ko to, hindi mo kayang bilhin. Madison Smith, ikaw pala. Sinong nandito? Palang pala ito. Ampon na anak ng mahirap namin na kamag-anak. Matapos ang lahat ng taon, nagmumukha ka pa ring hampas lupa. Ang makalaglag puso mo. Nagsisilbi ka sa aming mga hamak. Sa kumpanyang ikaw. Nandito ako para sa praktikal na karanasan. Mabuhay, Binibini. Sandali, kinuha ba ng kapatid ko ang kumpanya? Sa totoo lang, hindi mo kailangang maging formal.
Ituring mo na lang akong katulad nila. Umalis ka dyan, probinsyana. Huwag mo kaming harangan sa pakikipag-usap sa Binibini. Kumusta po, Binibini? Ako si Hazel Lee, hepe ng Design Department. Maligayang pagdating sa aming departamento. Akala ko taga-deliver lang pamilya ni Madison. Kailan pa siya naging mayaman? Tinatawag mo ba ako? Huwag kang mahiya, alam na namin. Ikaw ang kapatid ng CEO. Nagkakamali silang. Akala'y kapatid ako ng Arf, sinabihan ko na si kuya na wag magsalita. Ang kukurap niya talaga. Sabi ng sisi, ayaw kanyang mahirapan. Eksakto, Binibining mana, naiinggit kami sa masipag mong kapatid. Dati bang courier ang kapatid mo? Kailan pa siya naging mayaman? Manager, hindi ba tunay siyang kapatid ng Baka naman, mali tayo ng tao. Sarado ang bibig mo. Anak ka lang ng tagalinis ng kalye. Huwag mong isipin na pagkatagpo-tagpo natin. May karapatan ka na, di kita kilala. Aanak pala ng taga-kalsada. Ang ibig kong sabihin, mukha siyang naghihirap. Isang hampas lupang dukha. Magpapanggap ka pa sa aming may kaya. Katawa-tawa ka naman. Dukha, tabi. Huwag mong harangan ng aming may kaya. Halika na. Umalis na tayo, baliwalain mo siya. Ang babastos ng mga tao rito. Kalimutan mo na, di pa ba tayo nasawa sa mga social climber? Magtrabaho na lang ako ng maayos. Baguhan. Nauuhaw ang ating Binibini. Kuhanan mo siya ng tubig. Kaya niya yan ng mag-isa. Kung gusto niya ng tubig, siya ang kumuha. Ingatan mo ang ugali mo. Ipinagpapala mo na, makapaglingkod sa Binibini. Kung gusto mong manatili dito, malaman mo ang lugar mo. CJ, kukuha ako ng tubig para sa'yo. Ang limited edition kong bag, tunay na balat ito, bawal sa mainit na tubig. Nancy, sinadya mo ba to? Ikaw ang bumagsak dito. Ayaw mo naman talagang kumuha ng tubig noong una pa. Halatang, sinadya mo to. Eksakto, ang bag na to ay milyon ng halaga. Wala ka ng takas. Madison, naloko ka. Peke ang bag na to. Nancy, ano ba alam mo sa mamahalin? Si Miss So ay kapatid ng CEO. Marunong siyang kumilatis. Nag-iilusyon ka lang. Para di magbayad. Lahat kami saksi. Wala kang takasan. Peke naman talaga. Ang kapal mo, na patuloy mong sinasabi. Na peke ang bag ni Binibini. Tama. Patunayan mo. Magpakita ka ng ebidensya. Mapapatunayan. Ang tunay na bag ay nasa akin. Akala ko, anong ebidensya mo ba? At ito lang ang hawak mo. Sa totoo lang, yung iyo, peke, di ba? Tama, anak ng tagalinis ng kalsada. May bag na $1,000,000. Sino ang maniniwala dyan? Bilang respeto sa ating samahan. Kung luluhod ka sa harap ko, yumukod at humingi ng tawad. At umalis ka sa kumpanyang ito, pababayaan ko na lang to. Masyadong mabait ang ating Binibini. Nasira ang kanyang bag na $1,000,000. Pero humihingi lang siya ng tawad. Isang pulubi na tulad ay pwedeng magtrabaho dito habang at kaya pa rin bilhin ang bag na ito. Dapat kang magmadali at luhod sa harap ng ating Binibini. Ngayon din, ang bag na limitadong edisyon. 3 lang ang nagawa. Nasa akin lahat. Kaya ang sa iyo ay peke dapat. Para sa inyong lahat, nagtratrabaho dito. Nagpapabaya. Gumagawa ng politika sa opisina. Ganito ba ang pagbabayad ninyo sa kumpanya? Ang kumpanya ay pagmamayari ng CEO, na kapatid pala ng ating Binibini. Sa paglilingkod sa Binibini, ay naglilingkod tayo sa kumpanya. Binibini, isang probinsyana na ito. Sinasabi niyang may resibo siya para sa 3 bag. Nasa kanya, hayagan kanyang nilalabanan. Dapat mo, tawagan agad ang iyong kapatid at tanggalin siya. Ang kapatid ko'y sobrang abala. Ang maliit na bagay na ito ay hindi kailangan ng kanyang atensyon. Tama. Hindi na kailangang abalahin ang CEO. Ikaw, mahirap. Tanggal ka na. CJ, sabihin mo sa akin, anong patakaran ang nilabag ko? Ano ang basehan mo para tanggalin ako? Nasira mo ang bag na $1,000,000. Paulit-ulit na nagsinungaling. Sinisira ang reputasyon ng kumpanya. Karapat dapat ka nang matanggal. CJ, kung ang claim mo, itong bag, ay milyon ang halaga, ipakita mo ang resibo. Kung may resibo ka, babayaran ko ng ayos. Tama ba? Ano? Bag na limited edition na milyon. Dapat may kasamang dokument. Syempre meron. Matagal na akong bumili nito. Nawala na ang resibo. Saka, sa dami ng bags, sino mag-iingat ng resibo? Eksakto, tinatapon din namin ang resibo pagkatapos. Tama, aminin mong ayaw mong magbayad. Huwag kang magdahilan. Wala kang resibo. Heto. 3 ang resibo rito. Kumpleto ang dokumento. Ito. Si Nancy Scott, nagtago ng 3 resibo.
Baka naman, peke ang bag mo. Kung gusto mong mapahiya, ilalantad ko ang totoo. Isa lang siyang anak ng dukhang pinsan ko, kaya ang mga resibo ay ninakaw. Madison Smith, paano ka nagsisinungaling? Pwede sanang isang resibo, pero 3 ang kinuha mo. Di ko inakala na ganito ka materialista. Hindi ko pa nakikita ang ganito kakapal. Wala pa akong nakitang kasing kapal mo. Tama, nagpapakita ng resibo na parang mayaman. Gusto lang magpasikat. Dahil sinabi mong nagnakaw ako ng resibo. CJ, kung gayon, iskan natin at tingnan. Ang bumili, sino nga ba? Bawat limited edition bag ay may isang exclusive code. Sumisimbolo sa pagkakakilanlan ng bumili. Madison Smith, kaya mo ba? Hazel, i-scan ang code para makita niya. Ang mga tao tulad niya, hindi aamin hanggang matapos ang laban. Binigay ito sa akin ng kuya. Bakit ko pa ipa-verify? Ipa-verify ko. Sige, wag mo iskan yung kung gayon, iskan mo ang sa akin. Imulat mong mabuti at makita ng malinaw. Ito, sa opisyal na website, nakasulat talaga ang pangalan ni Nancy Scott. Posible kaya na ang bag ni Nancy ay totoo. Nancy, talaga ka. Kakakita lang sa iyo kamakailan na may kasamang matanda. Hindi ko inaasahan na makabili ka agad ng limited bag. Kaya nakuha mo lang sa lalaki. Iniisip ko paano ang isang mahirap na babae makakabili ng limited item. Ang AUC, talagang iba. Anong klaseng mga tao ang kinukuha nila? Hoy, hindi ko. Malinaw ito. Malinaw ano? Huwag mong sabihin kapamilya mo yan. Kilala ko lahat yung mga kamag-anak mo. Wala ni isa sa kanila na kasing yaman nito. Sa aming kumpanya, salita ng batang mistress ay ganap na batas. Nagbigay na siya sa iyo isang pagkakataon upang umalis. Dahil hindi ka aalis, sa dignidad, magkakaroon ako ng seguridad. Alisin ka ng mapilit. Hello, may kaguluhan sa disenyo. Dalhin ang iyong koponan dito upang escort sa kanya. Pumunta sa akin. Hindi ako ang problema maker. Tumasok ang batang mistress. Ibig sabihin ang pagpapakamatay sa karera dito. Umalis na lang, palabas siya. Sino ang otorisado na ito? Senior Gray, bakit ka narito? Nagtatrabaho ako sa Dragon Rise din. Isa pang bagong intern. Ngayon, desperate rookies kumilos matigas. Lahat ng drama na ito tulad ng kung ikaw ang CEO ng kumpanya. Ikaw ay kapatid na babae ni Pangulong Su. Tama, ako si Liam Smith's sister. Hallucinate ka ba na may kaugnayan sa ang CE? Manager, tingnan ang kanyang nerve. Ganito, tumawag lamang sa seguridadi upang alisin ang parehong mga ito. Impressive bluster. Naging mensahe na ako, ko-superior. Kapag siya dumating, parehong tatakbo ka. Sino? Dahil sa problema sa Passion Corp? Sino yan? Nanggugulo sa Passion Trend? Masama to, sobrang sama. Kung makilala ako ng manager, bilang kapatid ng C, malalantad ako. Manager, ang dalawang intern na to, ang lakas ng loob. Kapatid ng CEO, walang pakundangan. May dala pang kasama. Kapatid sa dugo ng CEO ang nandito. Miss Sue, kapatid siya ng CEO. Mabuhay. Manager, ang dalawang intern na to, ayaw ko sa kanila. Tanggalin nyo agad. Ang kapal ng apog nyo. Sa kapatid ng CEO, nagpapahanap kayo ng gulo. Magsalita kayo. Anong gusto nyong kapalaran? Kayo ang naghahanap ng kamatayan. Manager, alam mo kung gaano ako sa paborito ng kuya. Kapag nalaman niyang inaapi ako, sa kumpanya niya, baka ako pa'y okay lang. Pero ang galit niya, kahit ako, di mapipigilan. Mga guard, akasyahan nyo silang dalawa. May tao, asikasuhin mo sila. Tumigil ka na, may oras pa para huminto. O isang tawag ko lang, ay mawawala ang pwesto mo. Manager, huwag kang matakot. Sa gaaman na ito, isa lang siyang intern, na walang tunay na kapangyarihan. Akala mo isang salita, matatanggal ako, puro ka salita, walang gawa, dahil sa taga-suporta, na mayaman. Paano naman eksakto, mo ako matatanggal? CJ, mga hangal na hindi alam, ang lugar nila ay sinusubok ako. Kunin ang fashion department, direktor papuntang design. Akala mo kaya mong tawagin ang direktor natin agad? Sino sa tingin ang nagmamay-ari ng kumpanya? Bukod pa riyan, bakit mo ipinagtatanggol, Nancy Scott, kung ikaw ang sugar baby, niya na pinapakain, ng pera ng matanda? Tama na, huwag mo siyang laitin. Ha? Hindi mo kaya marinig? Ang maliit mong kasuyo. Tama na ito. Walang nagtatrabaho, nakatitig lang dito. Tamang-tama, Direktor. Itong mga bagong intern ay lumagpas sa linya. Sa mayaman na babae, dino-correct ko sila. Pero siya at ang kasuyo niya, halos masira ang kamay ko. Paano ito posible? Relax, nataon na ako. Ang aking kapatid na lalaki, siya ay nasa kanyang paraan. Walang kailangan. Ang menor de edad na issue ay nasa kontrol. Ngunit, Mabuti, nandito ako ngayon.
Hindi ka nila hawakan. G. Jones, sila ang bago, mga interns sa Sanhia, ang disenyo ni MSU. Bag ay nasira. At sila ay ng ahas, upang masaktan siya. Praktikal, dapat namin, itapon sila sa bilangguan. Sapat. Ikaw ang blind bull. Ito ay E-Gray ng View Corporation. E-Gray. Kulang sa mga kawaka. Tamang paghatol, mangyaring patawad sa amin. Simula ngayon, ayaw kong makita siya dito muli. Naintindihan, siya ay fired kagad. Ikaw, sino ka? Mangyaring magkaroon ng awa. G. Gray, nakaligtas ako. Guardia. Drag sa kanya dito. Huwag hayaan siya. Ang paningin ni E-Gray. Ang intern, siya ay talagang CEO ng Gray Corporation. Gray Corporation ay isang pandaigdigang higante. May mga mapagkukunto. Rivaling ang pamilya Smith. Oh, pakiramdaman ko na wala. Arsh, hilo na ako. Nancy, hinahamak mo ako. Madison, sigurado ka ba? Ikaw ang bunsong dalaga ng Smith family? Siyempre, ako ang bunsong dalaga ng Smith family. Nancy, huwag mong isipin na dahil nakisama ka kay G ay pwede ka nang magmalabis. Kahit gaano ka paboran ni G. Gray, hindi ka maikukumpara sa tunay na tagapagmana ng Smith family. Tama na. Ang estado ni Nancy ay mas mataas pa sa akin. Si Madison Smith na yan ay walang saysay. Director Jones, sinira niya ang limited edition na bag ko. Gamit ang plansang yon tungkol dito. Magpaliwanag ka sa akin. Espesyal na inutos ng CEO na protektahan ng bunsong dalaga. E-Gray, paano kung papagpologizehin natin ang kasama mo sa binibini tapos na ang usapan? Hindi ako magsusorry. Dahil, hindi naman talaga siya ang tagapagmana ng Smith family. Nancy, tama na. Hindi siya ang tunay na tagapagmana. Ikaw ba ang nag-aangkin nito? Ako ang tunay na tagapagmana. Nancy, kung magpapatuloy ka nito, huwag mong sisihin ang sarili mong kapalaran. Gusto kong makita kung paano mo ako pagtuturuan. Anong sakto? May 3 rin akong kapatid, at paparating na sila kahit anong oras. Madison Smith, gusto mo pa bang magpanggap bilang tagapagmana ng pamilyang Smith? Ano ang nangyayari dito? May 3 rin siyang kapatid, maaari kaya siyang ang tunay na tagapagmana ng Smith. Pero bakit Scott ang apelyido niya? Narinig ko, kamakailan lang kinilala ang tunay na tagapagmana. Baka hindi pa niya napapalitan ng apelyido. Tigilan ang pagpapakalat ng kasinungalingan. Ako ang tunay na tagapagmana ng pamilyang Smith. Kumilos kayo. Paumanhin, M.E. Sino ang nakahas manakit sa aming kapatid? Gustong-gusto mong Kuya, Diko, Sangko, narito na kayo sa wakas. paumanhin, nakababatang kapatid. Pinaghintay ka namin. Sino ang nakahas manakit sa aming kapatid? Sino ang nakahas umapi sa kapatid? Siya iyon, nagpanggap siyang young miss, at nalinlang niya kaming lahat. Walang hiya ka. Paano mo nagawang magpanggap na tagapagmana? Pinaglingkuran ka pa ng tunay na young miss. Napakalakas ng loob mo. Ginoong Smith, nagkamali ako. Talagang nagsisisi ako. Nancy, para kay tita, patawarin mo ako sa pagkakataong ito. Kapatid, ano ang gagawin natin sa kanya? Ikaw na ang magdesisyon. Ako na ang bahala rito. Susunod ako sa utos mo. Heis, kalimutan mo na lang. Mahirap na ang buhay ng ina. Umalis ka na. Go. Kayo namang mga, hindi nyo alam ang tama at hinayaan nyo siyang magtiis sa kawalang katarungan. Kino-question ko ang kakayahan nyo. Tanggal na kayong lahat. Ngunit Ginoong Smith, Labas. Bakit ka pa nandito? hoy, kuya, tigilan mo na ang pang-aapi kay Senior. Kung hindi dahil sa tulong ni Senior, naapi sana ako ni Sumadison. Hey sis, ikaw pa rin. Masyadong naibo para sa mundo na ito. May lumang kasabihan, mag-ingat sa mga estranghero. Nagdadala ng bigla ang kabaitan. Big Bro's right. Ikaw, manatiling layo mula sa aming kapatid na babae. Kung nais mong date sa kanya, kailangan mo munang makarating sa akin. O kapatid, tumigil sa pagiging masyas sa aking senior nang walang dahilan. Sis, ito ay oras ng hapunan. Ikalawang bro at ako, aalis ka. Lanan, Dapat dumating din ang matatanda. magandang babae, kailangan kong may chat sa iyong senior. Ikaw, pumunta sa iyong mga kapatid. Gawin, Nancy. Sumasali ako sa iyo pagkatapos ng pag-uusap kasama ang big bro. HMPH. Ngunit, Pumunta tayo. Sino ang iyong big bro? Pangalan ng presyo mo, gaano karamin, tumigil mula sa aking kapatid na babae. Naghahanap ba ako ng desperado para sa pera? Ang aking pakiramdam para sa Xiaoxi ay totoo. Gusto kong sumama sa kanya. 100 bilyon. Manatiling malayo mula sa aking kapatid na babae magpakailanman. Tanggapin mo na lang, sa 100 bilyong dolyar, solve na ang buhay mo. Hindi ka na mag-aalala sa pera.
Harold Gray. Heto ang 200 bilyong dolyar. E. Smith, hinihiling ko na, tigilan mo na kami ni Nancy. Walang ganon, hayaan mong linawin ko, hindi ko kailanman naaprobahan na makipag-date ka sa kapatid ko. Maaari kang tumutol hanggat gusto pakakasalan ko si Nancy, hindi ikaw. Walang silbi ang permiso mo, ang kanyang pahintulot lang ang mahalaga. Diyos ko, napakalakas ng loob ng batang yan. Hinahamon niya si Kuya. Lumalagpas siya sa kakayahan niya, pero malaki ang pera niya. Paano niya tahimik na nagawa ang 200 bilyon na parang wala lang? Isa lang siyang anak mayaman, na ginagastos ang yaman ng pamilya. Hindi maaari. Tayo tatlo. Malamangan siya ng mag-isa. Pero mapanlin lang siya. Sumali sa kumpanya ni Nancy. Isang lalaki at babaeng magkasama. Araw-araw, mahuhulog siya sa matatamis na salita. Tama na, kailangan natin ng plano para pigilan ang pag-ibigan nila. May ideya ba kayo? May plano ako. Sabihin mo na. May anunsyo ako. Mayroon kaming 3 bagong kasamahan na sumali sa amin. Hayaan mo akong ipakilala sa iyo. Okay. Malaking bro, ikalawang bro, ikatlo. Bakit kayo nandito? Katulad mo, paghabol sa aming mga pangarap at nagniningning maliwanag. Tama, magsikap tayo para sa aming mga pangarap, magkasama. Ikaw din, malaking bro. Hindi. Nandito ako upang tiyaka, mananatili kang nakapokus. Impressive. Dahil kayo lahat ay kilala sa bawat isa, hanapin ang iyong sariling workstations. Makinig, bata, mula ngayon. Papanood ko kita, tulad ng isang hawk. Bumagsak ang mga hindi tamang isip. O iba. Lene. Mga miyembro ng pamilya, tiyak na may libreng oras. O hindi, masama ito. Sa mga 3 sobrang protect. Aking kapayapaan na araw. Tapos na. O, aking balikat. Hayaan mo akong magbigay sa iyo ng isang message. Maliit na sis, hayaan sa akin ang iyong balikat. Paano ito pressure? Perpekto, salamat malaking bro. Ngunit ang aking mga pamamaraan, habang nasa paligid tayo, walang lumapit sa aming kapatid na babae, ako. Sa mga mata ang aming kapatid na babae, maanis namin sila pababa. Oras na ng hapunan. Tara na, kumain tayo, sabay-sabay. Anong gusto mo, Xiaomi? Hatid kita. Pumili ka, sagot ni second brother. Ako na ang kasama sa kain. Hihi, CJ. Ako. Harold, sama ka. Makinig ka, Xiaomi, kapag kaming magkakapatid ay kakain, ang pagdadala ng senior mo, makakaasya sa kanya. Huwag na natin pag-usapan. Tama si kuya, bilasan natin. Hindi. Okay lang, hindi ako maiilang. Marami akong hindi magaling, pero mabilis akong umangkop. Ayos, tara na. Hoy, Naihain na ang lahat. Sana'y masarapan ka. salamat. Nancy, ang payat mo masyado. Dagdagan mo ng karne. Salamat, Harold. Sa sarili mong pagkain tumingin. Kami ang maglilingkod kay ate. Yan ang tungkulin ng mga kapatid. Kuya, tigilan mo na si Harold. Sobra na. Ako. Harold, alis na tayo. Teka, Kuya, ano na ang gagawin natin? mukhang galit na. Talaga si Xiaomi. Second bro, third bro. Sa tingin nyo ba, naging masyado kaming mapagbantay? Ginang. Pasensya na. Ang mga kapatid ko ay masyado lang maprotekta. Pagkatapos ng lahat, kakagaling ko lang sa isang nabigong kasal. Sigurado, hindi sila magiging kampante. Ayos lang, lubos kong nauunawaan. Parang, isang ama na mapili sa manliligaw ng anak niya. Sa simula, normal lang ang ilang pagsusuri. Huwag kang mag-alala, titiyakin ko, natatanggapin nila ako. Ginang. Nancy, naaalala mo noong 15 taon na ang nakalipas. Nang iligtas mo ang batang iyon sa bundok. Sabi ni Lola, gumagana ang gamot na ito. Ihatid na kita sa ospital. Salamat, malapit nang sunduin ako ng pamilya ko. Ano ang pangalan mo? Ikaw pala ang batang iyon. Sa lahat ng tao, hinahanap-hanap kita. Para masuklian ang kabutihan mo. Ngunit noon, lumipat ka at nawalan ako ng kontak. Ngayong, hindi ko palalampasin ang pagkakataon. Kaya, bigyan mo sana ako ng pagkakataon. Nayalay ang buhay ko sa'yo. At masuklian ang tulong mong nagligtas. Ginang, sa totoo lang. Nancy, hindi mo kailangan. Sumagot ka agad. Bibigyan kita ng oras. Isang napakabihirang lalaki. Dapat sa akin siya. Nancy Scott, kasalanan mo lahat ito. Nawalan ako ng trabaho at nasira ang lahat. Nancy Scott, kung hindi ako mapayapa, mamamatay ka kasama ko. Nancy, mag-ingat ka.
Eh, nasaktan ka ba? Kuya, kasalanan ko lahat ito. Nasaktan lang siya dahil sa akin. Nancy, huwag kang mag-alala. Makakalagpas siya dito. Doktor, okay lang ba siya? Naging matagumpay ang operasyon. Nakaligtas na siya sa panganib. Salamat sa Diyos. Mas mahalaga ang kaligtasan niya. Pupuntahan ko siya. Siguro. Bigyan natin siya ng pagkakataon. Kuya, ikaw. Nagpatibay ba kayo dahil sa laban na ito? Gusto ko lang ang kaligayahan ng kapatid natin. Kuya, pangalawang kuya, pangatlong kuya. Sandali sa pagtawag ng kuya. Alam mo, hindi pa kami pumapayag na maging manugang namin. Dapat mo muna lampasan ang probation period. Ang ibig niyong sabihin, payag kayong manligaw ako kay Xiaoxi dahil iniligtas mo ang kapatid namin. Binigyan ka namin ng isang pagkakataon. Pero, diretsuhan na kita. Kapag sinaktan mo ang kapatid namin, ako ang unang gag-aantay sa'yo. Impossible. Kami ni Nancy ay magkasundo. Parang hindi pa rin. Ako karapat dapat sa kanya. Mga kuya, bakit kayo nandito? Yun. Iniligtas ka niya, kaya binibisita namin. Para magpasalamat. Hindi niyo ba? Sinaktan ulit siya. Wala kaming ginawa. Tama ba? Hoy. Hi. Nancy. Ang mga kuya mo ay mabait sa akin. Nancy. Pakasal ka sa akin. Kuya, hintay lang. Kuya, huwag muna. Umalis ka. Kuya, relax lang. Kuya. Nancy. Mamahalin kita habang buhay. Ako. Hindi ako sang-ayon. Ako. Hindi ako sang-ayon. Hoy. Iyan ang aming bunso. Kailangan niyang maging mahirap makuha. Hindi basta-basta tumatanggap. Pasensya na. Masyado akong padalos-dalos. Ang aming panukala sana ay, sa ilalim ng mainit na araw, napapaligiran ang bulaklak, hindi sa malinis na ospital na ninilaw ng mapait na alaala. Baliw ka. Biro lang. Halika. Isuot mo sa akin ang singsing. Walang singsing, walang kasal kung gayon. Bakit itong pasaway nang gugulo sa akin ng gusto? Tama. Nakakainis na siya. Kung hindi natin sasaktan puso ni sis, kanina ko pa siya binugbog. Naghahandog mismo sa ilalim ng 3 ilong namin, nakakahiya. Ito ay puro dugong paghamon. Talaga, ganap na paghamon. Paano kung, bago siya tanggapin sa pamilya, tayong 3 magkakapatid, bugbugin siya ng bahagya. Sali ako. Walang tutol dito. Bayaw sa hinaharap, ganun. Paano kung, tayong 3 ay magkaroon ng usapan tungkol sa mga desisyon sa buhay? Kuya, pangalawang kuya, pangatlong kuya, awa. Hoy, huwag masyadong mahigpit sa kanya.